Pag nakinig po kayo dito sa abogadong tulad kay Topacio, mapapahama kayo. Kaya mabuti na lang, biglang bumaliktad uli, tumambling uli mga kababayan nitong si Colonel Audi Munggao. Pag hindi, matutulad siya kay Romeo Pokis. Si Romeo Pokis po, naghahanap lang ng damay para dalawa sila o tatlo man lang. O, diba? Ibuti siguro siya. Nakapasiguro na. O, diba? Galing nga siyang abroad, ibig sabihin may panggastos siya sa paglakwatsa. Kaya lang, pagbalik niya sa Pilipinas, doon sa NAIA, sinalubong na siya ng CIDG. Pinusasan siya, mga kababayan. Ayan o, inciting to sedition. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Todo gatong na naman po yung mga politikong kaanib sa partido ng mga DDS. Todo gatong kay Army Colonel Audi Munggao. Si Colonel Munggao po, after na mag-withdraw ng support, binalik yung support sa ating Pangulo. Nang bumaliktad siya, tumambling ulit. Dalawang tumbling, mga kababayan. Unang tumbling, palayo sa ating Pangulo. Withdrawal of support. Nang kinausap ng kanyang commanding officer, commanding general, si General Lohico, tumambling uli. Bumalik na sa control ng military. Naliwanagan yung kanyang isipan. Kaya wala na po, useless na itong panggagatong ninyo. Yung mga members ng PDP Laban, mga kababayan, todo sa kanilang panggagatong. Ibuti kayo, wala man kayong sweldo sa armed forces. Hindi namimiligro yung inyong retirement kasi wala man kayo sa gobyerno. Karamihan sa kandidato ninyo, talo. O diba? Natalo during the election. Ang natitira na nga lang sa partido ninyo, mga kasya na lang sa isang tricycle. Diba? Tapos, todo gatong ninyo. Ito, ang balita. Groups defend Army Colonel Munggao. Not rebellion, but patriots cry, sabi po nila. Ayan si Munggao. May picture pala sila ni Chavit Singson. Baka dinaluyan po. May padaloy siguro si Chavit, kaya ganon, biglang tumambling. Kinausap ngayon ni Commanding General Lohico, baka tinanong, bakit anya, magkano? Yun ba anyang dumaloy sa'yo? Pwede na pabaon. Hindi ko man po narinig kung ano sinabi ni Commanding General Lohico. Pero ang sabi po ni General Lohico, nagbalik loob na, bumalik sa control, voluntarily. After na kausapin niya mga kababayan. Kaya useless na itong panggagatong po ninyo sa PDP Laban. Sabi dito, two political and civic groups on Friday issued separatist statements backing Army Colonel Audi Munggao, who was relieved from his post after publicly withdrawing his support for President Ferdinand Marcos Jr., saying his remarks were an expression of patriotism, not rebellion. Huwag kami, bakit? West ba kayo? Judge ba kayo? Para i-determine na hindi rebellion, kundi patriotism. Ang judge ang magsasabi niyan. Huwag po kayong nakikinig dito sa mga panunulsul nila, lalo na po si Topacio, Attorney Topacio. Mabuti siya pag nakaso yung isang opisyal ng armed forces tulad ni retired General Pokis. Siya yung tumatayo na abogado. Kumikita siya. Alangan man libre. Di ba? Yung attorney's fee. Kaya sige panggatong ni Attorney Topacio. Yan sabi ni Topacio dito. Free speech niya, yung call to withdraw for support is free speech. Hindi man na niya yan inciting to sedition. He stressed that the appeal is rooted in moral and ethical judgment, does not advocate force or intimidation niya, and does not seek
to undermine civilian supremacy or establish a military junta. Paliwanag mga kababayan ni sa interview ng Billionaire News ni Topacio. Ay, Topacio pala, hindi Huwag kami Topacio. Kaya ang tama po, itong sinabi ni ni Atty. Garrido, matinong abogado. Yan sabi ni Atty. Garrido, relieve lang, withdrawal of support is a blatant disloyalty, desertion, conduct unbecoming of an officer and a gentleman, violation of oath to defend the Constitution and obey the chain of command, conduct prejudicial, breach of discipline, sedition. He just trusts the articles of war. While General Pokis is retired, this man remains very much in active service in answers to direct orders. He should be immediately detained and subjected to court-martial, then stripped of all benefits. Let not this bad apple infect the whole service, sabi po ni Atty. Garrido. Yan ang tama pong statement ng isang matinong abogado. Pero si Topacio, tama itong sinabi ni Atty. Garrido tungkol kay Topacio. Yan sabi ni Atty. Garrido, one reason Romeo Pokis ended up being arrested is he had too much of Atty. Topacio as legal counsel. Pag nakinig po kayo dito sa abogadong tulad kay Topacio, mapapahama kayo. Kaya mabuti na lang, biglang bumaliktad uli, tumambling uli mga kababayan itong si Colonel Audi Munggaw. Pag hindi, matutulad siya kay Romeo Pokis. Si Romeo Pokis po, naghahanap lang ng damay para dalawa sila o tatlo man lang. O, diba? Ibuti siguro siya. Nakapasiguro na. O, diba? Galing nga siyang abroad, ibig sabihin may panggastos siya sa paglakwat siya. Kaya lang, pagbalik niya sa Pilipinas, doon sa NAIA, sinalubong na siya ng CIDG. Inusasan siya, mga kababayan. Ayan inciting to sedition. Ngayon, ang pinagmamalaki ni Topacio, naman niya, available naman siya. At saka yung maximum niya, up to 6 years lang na pagkakulong. Buti ikaw po yung abogado. Paano naman po yung nakulong? Buti kung sasamahan mo sa kulungan. Di ba? At halimbawa, mapatunayan. Nakulong at saka na forfeit yung retirement. Ikaw ang bubuhay sa pamilya ni, ni Pokis at saka ni Munggaw. Buti ito si retired na. At kung halimbawa ma-forfeit yung kaniyang retirement, siguro may nakapag na din sa kanya. Nakapag bigay na rin. Bawi na siguro mga kababayan. Nakaipon na rin. Paano itong si Munggaw nasa active service? Wag tayong pag kayong nakikinig po sa gatong, masisira ang buhay ninyo. Pag nakinig kayo sa isang abogado na tulad po ni Topacio, sabi ni Atty. Garrido, one reason niya, Pokis ended up being arrested is he had too much of Atty. Topacio as legal counsel. You see? O ngayon, yung mga grupo ng gagatong, sige, diretso lang ninyo yung panggagatong ninyo. Ito, the party said Munggaw acted despite knowing the potential consequences to his military career, future and personal safety, and called his move an example of best traits of Filipino soldier, which are courage, gallantry, and commitment to the people. Nanggatong pa kayo. Ang malinaw po, ang ginawa ni Munggaw, buti na lang, tumambling uli, bumalik sa kontrol ng military. Malinaw na blatant disloyalty, desertion, conduct unbecoming of an officer and a gentleman, violation of oath to defend the Constitution and obey the chain of command, conduct prejudicial, breach of discipline, sedition, violation ng articles of war. Yan ang malinaw po. Yung mga pananaw ninyo kasi baluktot. Mali ang inyong mga pagkaintindi. Ito,
Colonel Mungao is merely expressing what the military are feeling, sabi po ng PDP Laban o ng PDP. Adding such sentiments are shared by a large segment of the population. Lahat kayo kasinungalingan, haka-haka. Anong shared ng large segment? Kung large segment ang nagkakaroon ng ganyang sentimiento, di sana nag-people power na. Di ba? Nagtagumpay na sana yung panawagan ninyong people power. Wala eh. Walang support. Kaya nga hanggang ngayon, ang Pangulo si PBBM pa rin. Hindi natuloy. Yung paglalaway ni Sara Duterte, hanggang sa paglalaway na lang siya. Hindi natuloy yung kanyang pag-upo. Lagi na lang siyang nakatayo. Yan kasi, hindi makapaghintay ng 2028. Di ba po? Masyadong attack. Kasi alam namin yung inyo pong gustong mangyari. Iupo si Sara para tuloy ang ligaya ng mga kurakot sa gobyerno. At yung mga hinahabol, nasangkot po sa flood control anomalies, makalibre na. Malaya sila na makabalik mga kababayan sa pangungurakot. Yan ang agenda po, mga kababayan, napakalinaw. Dagdagan pa ng panggatong ng China kasi yung intensyon ng China kamkamin yung West Philippine Sea. Alam naman natin yung mga Duterte, ang buong Pilipinas gusto na nga pong gawing province ng China. Payag kayo sa ganyang agenda nila? Of course, siyempre, hindi tayo papayag lahat ng mga Pilipino. Sabi naman ng United People's Initiative, an organization composed of retired military generals, ito yung grupo ni Pokis. Yung mga sinabi niya ni Mungaos should not be construed as insubordination or rebellion. These words were not rebellion. They were fidelity to the Constitution. Balisngag talaga yung pagkaintindi ninyo. Baliktad po. Paano ang fidelity in the Constitution at hindi rebellion? Yung mismong violation ng Articles of War. At hindi kayo ang competent body na magdedetermine yan. Ang magdedetermine yan, yung husgado, hindi kayo. Kaya I think tuloy pa rin yung investigasyon mga kababayan. Kahit bumalik na siya to the folds of to the control ng military, tulad ng sinabi po ni General Lohico. O ngayon, yung Philippine Army nagpalabas na ng statement po. Ayan Sabi dyan, the Philippine Army reiterates its commitment to professionalism, discipline, and political neutrality. Actions taken are guided by existing rules to preserve the integrity of the armed forces and ensure it remains focused on its constitutional mandate to serve the Filipino people. The armed forces remains apolitical and professional. Decisions are made to uphold discipline, integrity, and public trust. The Philippine Army follows established procedures in addressing internal matters. This reflects the institution's commitment to accountability, discipline, and adherence to the rule of law without politics. Professionalism and discipline are the backbone of the armed forces. Internal actions like this ensure the military remains non-partisan and focused solely on serving the nation. Yan mga kababayan yung sabi ng ating armed forces. So ito yung latest na pahayag ni General Lohico, Mike Lohico. Si Colonel Mungao daw voluntarily submitted himself back to military control. We had a long talk and he is fully cooperating with our investigation. So pagtumbling niya, palayo sa kontrol ng military, tumambling para mag-withdraw ng support sa ating Pangulo, biglang tumambling uli pabalik. Kaya useless na yung panggagatong po ninyo. Nakapag isip-isip ng mabuti, mga kababayan, si Colonel Mungao. Kaya yung mga panggagatong ninyo, wala nang epekto yan. Useless na. Okay po, mga kababayan. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT,
Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer preventions na rin po. For your inquiries, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Kaya mga bag, mga kababayan, napakagaganda. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetic and Wellness Center po. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.